doktrina po ay pinag-usapan na, kung ang taong kakausapin mo na nakakaunawa ng doktrina, it will produce joy. Sa ating po mga Kristiyano, that this doctrine will produce joy, kagalakan, pasalamat sa Panginoon. But if you are not called, if you are not a Christian and believer, this is so offensive. So offensive na gusto mong patayin yung nangangaral ng mga doktrinang ito. And that is the result of teaching the right doctrine. Alam po, ang doctrine na pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid, is the doctrine of sovereign election. The doctrine of divine predestination. The doctrine of being chosen by God. From the very beginning. The doctrine of grace. Yung pinili ka ng Panginoon na wala ka pang ginagawa para maligtas, para maging anak niya. That is grace, mga kapatid. Biyaya yun. Sino ka ba? Napili ka, wala ka pang nagagawa para maging kanya. That is grace, mga kapatid, mga kapatid. Kaya nga, ito na yung doctrine. It is very important nung panahon ng araw para sa mga listener, para sa mga taga-Epesos na mapakinggan ng doktrinang ito. Kasi nga, kasi alam natin na yung mga taga-Epesos ay mga Hentil. Wala naman silang background about Judaism. Wala naman silang background about the law of Moses. Wala silang background tungkol kay Jesus na isang Hudyo. Wala silang background. Alam lang nila na lumaki sila sa isang paganong society kung saan napakadaming klase ng Diyos, napakadaming dapat na uri ng pagsamba. Kailangan i-please mo yung Diyos mo, kailangan paglubagin mo yung loob ng Diyos mo, kailangan ikaw ay talagang mag-offer ng sacrifice, mag-offer ng services, at kung anong pinagagawa ng priest, kailangan mong gawin in order para marinig ka man lang o mapansin ng napakaraming Diyos na yan. At ang Diyos na yan, wala pang general God. May specialization pa yan. Kita nyo, merong Diyos na tungkol sa fertility, may Diyos na tungkol sa trabaho, may Diyos na tungkol sa sakit, may Diyos na tungkol sa gamot. Buti na lamang ang Panginoon natin ngayon is God of everything eh. Ano? Salamat sa Panginoon natin. And that is very offensive sa mga taong naroon. Magtuturo ka ng Diyos na cover ng lahat. Right? That is offensive to this God of pharmacy. Tsaka ang matindi niyan, ang religion ng araw is a form of business. Magagawa ka ng mga rebulto para lahat na pupunta doon bibili. Kaya malakas ang economy ng Ephesians because of this religion. Iba-ibang Diyos, so lahat na pupunta doon, kailangan bumili ka ng ganito, bumili ka ng ganito, bumili ka ng ganito. That is their form of businesses. Kaya nung pumunta si Pablo doon, nung marinig ang mabuting balita, so offensive ito sa kanila, isip, Diyos na, hindi ka naman pala kailangan bumili ng statwa o ng papel o ng anuman, ikaw ay pagpapalain. Hindi pwede yan. At hindi rin sila papayag. Bakit? Mawawalan sila ng negosyo. Mawawalan sila ng trabaho. Kaya this is a very offensive para sa kanila. At saka, ang Diyos na ganito, ang Diyos na nagmamahal sa'yo, wala ka pang ginagawa. That is very offensive. Mamahalin ako ng Diyos na yan, wala naman akong ginagawa, hindi naman ako nag-aalay, hindi naman ako nagsasakripisyo, pero mamahalin ako ng Diyos na yan. That is very offensive doctrine. Kaya let's discuss this offensive doctrine sa kanila. But will produce love, joy, and happiness, and thanksgiving para sa atin na nakakaunawa ng napakagandang doktrinang ito. Amen? Payag ba kayo mga kapatid? Kung payag, let's start. Amen. Itong mga Kristiyanong ito, they will not exist kung walang divine, sovereign election and choosing. Yun yung topic natin ngayon. Kaya basahin natin Ephesians chapter 1, verse 3 to 6. Verse 3, mga kapatid. Praise be to the God and Father. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesus, who has blessed us in heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. To the praise of His glorious grace, yung title natin, purihin ang kanyang kamanghamanghang biyaya, which He freely given us in the one He loves. Na binibigyan niya sa atin ngayon sa pamamagitan ng kanyang nag-iisang minamahal, yung anak.
Amen, mga kapatid. Kaya ito ay letter written to the Gentile who is experiencing tremendous persecution, and they need to know this gospel so that they could live a life that is worthy of their calling. Para makita nila, talagang ito ang pagkakatawag sa iyo. Huwag kayong manghina, huwag kayong matakot, huwag kayong manlambot. Bagkus, matuwa kayo at tantindigan ang pagkakatawag sa inyo. The gospel of absolute sovereignty of God. So, verse 3 muna. Praise the God. Purihin ang Diyos. The only God. Yun sabi niya, there is only one God. And that is the God, the Father of our Lord Jesus Christ. Yun ang sinasabi, there is only one God. Wala nang iba-ibang klaseng Diyos. Napakadaming Diyos. There is only one God. And that God is also the God and the Father of our Lord Jesus Christ. Yun ang turo niya. At anong ginawa ng God na to? Who has blessed us in the heavenly realm with every spiritual blessing in Christ. Alam mo, pag you are blessed in the earthly realm, hindi permanent yun. Kung sa mundo ka na-bless lang, hindi permanent yun. Kasi ang nasa mundo nagbabago-bago. But if you are blessed in the heavenly, yung blessing na is permanente. Unconditional, irrevocable, unchangeable, be with you forever and ever. Yun ang ibig sabihin nung you have been blessed in the heavenly. Unchanging for all times. Kaya mga kapatid, sa verse 4, for He chose us in Him before the creation of the world. Ano muna yung spiritual blessing na ito? Ano daw yung spiritual blessing na ito na binigay sa atin ng Panginoon? Yung unang blessing na binigay sa atin ng Panginoon is, for He chose us in Him before the creation of the world. Yung unang blessing na ito ay to be chosen. The first blessing is to be chosen. There can be no other blessing na mangunguna pa dito unless you are chosen. Pag-aaralan natin mga kapatid yan, you see, yung pong word na chose. Anong meaning ng word na chose? It's heavenly blessing. This is where our salvation begin. Dito nagsimula ang kaligtasan ng ating kaluluwa. The doctrine of sovereign choosing. Sino ang pumili? Ang Diyos. Sovereign. Wala nag-influence sa Kanya. Sovereign elections. At ito nag-determine ng umpisa hanggang sa katapusan. Nung umpisa, ikaw ay pinili, wala na makapagbabago nun hanggang sa katapusan. Hindi pwede sabihin, ang Diyos nagkamali ng pagpili. Hindi pwede sabihin, in the middle of your life, ay babaguhin ng Diyos sa Kanyang pagpili. Kung pinili Kanya nung una, before you existed, yung pagkakapili sa'yo is permanent. Amen, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi hindi maaari magkamali ang Panginoon eh. Naniniwala ba kayo? Hindi maaari magkamali ang Panginoon? Hindi maaari magkamali ang Panginoon. Kaya yung blessing number 1 is to be chosen. At ano ang pinakikita dito? The essential character ng sovereign God. Kasi siya ang pumili. Walang nag-influence sa Kanya. Sovereign sa Kanya. He is in control. Kaya yung the praise na, for He chose us, the praise na, for He chose us, emphasize the divine initiative. Ibig sabihin nun, absolute originator na niya, Diyos. Sa process ng salvation natin. Sino ang absolute na originator ng kaligtasan natin? Ang Panginoon. Kaya yung Greek word na chose ay galing sa word na exelexato. Exelexato. Yung exelexato is a deliberate and forceful selection. Sinadya at may layuning pagpili. Hindi ito based sa human merit, kundi based ito sa kapangyarihan, kaalaman, karunungan, will ng Diyos. Hindi sa human merit. Kaya yung act of choosing, kanino nakarely yung act of choosing? Doon sa chooser. Sino ba ang pumili? Ang Diyos. Sino ang pumipili? Yung nag-choose. Tama mga kapatid. Ikaw ang chooser. Sino pipili? Eh di ikaw. At sino ang nagpumili sa'yo? Ang Diyos. So, ang act of choosing ay nasa Diyos. Tama? At yung chosen ay walang input doon sa pagkakapili sa Kanya. Tama, mga kapatid. Binyo kung mali ako. Tama, di ka mga kapatid. Kaya nga, you are simply the chosen. Period. Hindi sinabi, you're simply the chosen because I am handsome, I am good, I am kind, I am respectful. No! You are simply chosen. Period. Sovereign yun eh. Alampakan natin ang Panginoon. At
a chosen, you are called elect. Pinili ka. Yung aking, may bayaw kami na hapon. Pag napunta sa amin doon, laging nangunguha ng, ano ka tawag doon sa gabi? Ano yung tawag doon? Hindi yung pang-display niya, yung parang gabi na imported. Parang yung malalaking dahon, pero hindi nakakain na laman. Dali. Yun na nga. Yun pag pumupunta siya dito, lagi siyang humihingi sa amin ng ganon. Bakit? Dinadala niya sa Japan. Nilalagay niya doon sa napakagandang paso. Pag pumunta siya, doon siya pupunta sa tabing ilog. At kumukuha siya doon. Ngayon, sasabihin ba nung gabi na, ako piliin mo? At magagalit ba yung isang gabi dahil hindi siya napili? Pumili siya dahil yun ang gusto niya eh. At ang kondisyon ang galing sa kanya, hindi doon sa gabi. Sino nag-set ng kondisyon? Yung gabi? Hindi. Yung hapon na nag-set ng kondisyon, kaya yung gabi niyo ng kanyang kinuha. Ganon tayo sa Panginoon. Ang nag-set ng kondisyon ay yung Panginoon. The condition comes from God, not from us. Amen mga kapatid. Alam niyo ba kapatid? Para maintindihan natin na kami, we have been chosen in Christ. There is a difference between blessing in Christ and spiritual blessing through Christ. Di ba naririnig natin yan? Linawin natin ang konti yan. Pag sinabing in Christ, ang ayun na, nakasulat na dyan. Pag in Christ ka, ang hina-highlight doon ay position and identity mo. Yung God's choice is based on the believer's spiritual union with Christ. Yun ang position mo. Nakatali ka kay Kristo. It focuses on where the believer stands. Saan nakatayo ang believer? In Christ. Ngayon naman yung true Christ highlights the agency and means. Kaparaanan naman. God's choice and fulfillment of salvation happens through the work of Christ as mediator. Dahil si Kristo namatay sa krus, kaya ka ngayon ay pwedeng piliin. Amen mga kapatid? Let's illustrate this. Mga kapatid. Imagine na ikaw ay inimbitahan sa isang napaka-garbong kainan. Halimbawa sa Shangri-La. Inimbitahan ka sa Shangri-La buffet sa Circle Event Center para kumain, mga kapatid. Bakit ka inimbitahan? Kasi may relasyon ka doon sa nag-imbita. Kasi ikaw ay VIP na nag-imbita. Pero paano ka naka-attend? Naka-attend ka dahil ibinili ka na ng ticket nung nag-imbita. Ibinili ka na ng pass doon sa restaurant. Kuha niyo mga kapatid, yun ang illustration doon. Similarly, yung God's choice para sa believer ay grounded to sa ating union with Christ. Dahil tayo na kay Christ at made possible through Christ dahil sa finished work of Christ. Kaya naman naging posible. Amen mga kapatid? So it's very clear and understandable that He chose us because we are in Christ. So tandaan nyo na, kaya bakit ka pinili? Dahil ikaw ay nakay Kristo. Here is the mystery. Punta tayo sa mystery. Here is the mystery. We were chosen when? Kailan ka pinili? So sabi doon, the salvation of sinners who make up the redeemed, tayo mga pinili niya ng church, ay inutos na niya, pinili ng Diyos, ng eternal God Himself. Kasi nga, Diyos siya. Yun Diyos kasi siya He chose us before the world began. He chose us before the world began. Pinili niya, wala pang mundo, kung sino ang mag-comprise ng mga anak niya. Kung sino ang kanyang malilig, kung sino mga maliligtas. So, ibig sabihin, He predestined them. He chose them to be Son. He chose to adopt them, to forgive them, to bring them through redemption to a full heavenly inheritance sa kalangitan. All of His doing. Wala tayong input. Lahat ito siyang gumawa, mga kapatid, maging ang pagpili. It started by His choosing. Kaya nga lahat babalik sa Kanya. Kaya ang lahat ng papuri babalik sa Diyos at ang lahat ng pasalamat ay babalik sa Diyos. At ang lahat ng glory ay sa Kanya. Kaya nga ngayon, tinatawag ni Pablo yung mga believer sa Efeso na sambahin ng Diyos natin na sila ay chosen by grace, na sila ay chosen to be in union with Christ, na sila ay chosen to be sons and daughter of God, ng eternal God na ito. He made the choice before they were created. Ang mga kapatid, before they were created. Anong ibig sabihin ito mga kapatid? Ito po yung great truth about divine predestination. Huwag muna kayong maguguluhan. Ako ay nagle-layout lang ng foundation sa inyo. Ang gagawin natin mga kapatid, ialalatag muna natin na maganda yung foundation ng doctrine na ito, susuportahan natin ng mga verse, pagkatapos,
titingnan natin yung mga opposition. Ano ba yung mga opposition sa doktrinang ito? Pagkatapos, babalikan natin yung opposition, isasagutin natin ng mga Bible verses galing din sa katuruan ni Pablo. Amin ba yung mga kapatid? Then tayo ay magko-conclusion, magsa-summary, and then mag-take away, at then tayo ay Amen. Amen. So, alam nyo na, magagawin natin. So, kamangha-mangha. Verse 4, we have been blessed with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Because it started when? When He chose us. He chose us when? Before the foundation of the world. Nung pinili niya tayo, He was not influenced by anything. Eh, sino makaka-influence sa Kanya? Wala pang mundo. Gets nyo? When He chose us, from the very foundation of the world. Nandito ka na, kapatid, wala pa. Paano mo siya ma-influensyahan? Nandito na mundo, wala pa. Paano makaka-influence ang mundo sa Kanya? But from the very foundation of the world, He made the choice. Kung sino ang magiging anak niya. Mga kapatid, narito ka, pinili ka, wala pa ang mundo. Hindi ka ba nagagalak noon? Magagalak ka mamaya. Pakinggan pa natin. Sabi ng Amplified Bible, just as in His love, the same verse, He chose us in Christ. Ano ibig sabihin ng He chose us in Christ? He actually selected us for Himself as His own. Eh, nakasulat yan. Pinili ka niya, akala kasi natin, dahil tayo na kay Kristo, kaya ako pinili. No. Pinili ka niya na malagay kay Kristo. He actually selected us for Himself as His own. Dati anak ka ng demonyo, pero pinili ka pala ng Diyos, kaya ngayon ikaw ay anak na ng Diyos. Hindi mo sasabihin, dahil ako ay tumanggi sa devil. No! From the very beginning, He chose you to be His son. He chose us from the very beginning. Basahin natin yung verse ulit. As His own, He put us into Christ. When? Before the world was created. Since the beginning of time, before we even existed, before He created us, we were already chosen. Itinakda na namaligtas at maging anak. Sabi ng iba, baka naman sabi lang ni Pablo yan. Yan. Nagulat ako kung sino nakadipa dun. Nagulat ako. Mga kapatid, hindi lang si Pablo, si Jesus mismo ang una nagturo nito eh. Sabi ng Matthew chapter 25 verse 34, basahin natin. The king will say to those on his right, come, you are blessed by my Father. Inherit the kingdom prepared for you from the very foundation of the world. Si Jesus mismo nagsabi, ang king doon ay si Jesus. Ay ang sasabihin doon, come, you are blessed. Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Question, nasaan ka nung pinrepare ang world na ito? Ano ang nagawa mo nung ginagawa ang mundo? Give me something you did during that time. Wala. Did you somehow influence the choice of God? Wala. May pananampalataya ka na ba nun? Wala. Have you accepted Jesus noon? Wala pa. Ikaw may mabuting bata na nun? Hindi pa. Hindi pa. Why? Because you do not exist. Simple as that. Wala ka pa. But why? Bakit ka pinili? Because of the grace of God. Amen. Hindi ka pa makapapasalamat dun sa Panginoon. Kaya nga, very offensive ito sa hindi ligtas eh. Pero sa atin, mga ligtas, mga kapatid, glory, praise be to God, pasalamat sa Panginoon, ultimate joy ang ating mararamdaman, mga kapatid. Kaya nga ito yung divine sovereignty, divine election and predestination. It is the first of all spiritual blessing. Kaya dito nagsimula si Pablo. Kaya nga, tingnan natin sa John chapter 10 verse 14. Sabi pa dito mga kapatid, I am the good shepherd. I know my own, and my own know me. Even as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Ito, panuorin niyo mga kapatid. I have other sheep, which are not of this fold. I must bring them also, and they will hear my voice, and they will become one flock with one shepherd.
Sino pinag-uusapan dito? Yung other flock niya. The Gentile people. Pero nung panahon na yon, sa Ephesians, sa Galatians, wala pang good news. Hindi pa nadadala ang mensahe ng mabuting balita. Pero ang sabi ni Jesus, I have other flock. Not of this flock. I have other sheep. Hindi sa inyo, but I must, sabi dito, He already knows His sheep. Kilala na ng Panginoong Jesus sa kanyang mga tupa. He know they will hear His voice. Alam niya na pakikinggan ng mga taong to ang boses ng Diyos. Because they were chosen to be His sheep. Pero wala pa yung mensahe dito. Wala pa yung mga taga-Galatians, wala pa yung mga taga-Ephesians. Si Kristo pa ang nangangaral dito. Buhay pa si Kristo, hindi pa siya napapako sa krus. And He already knows. Mga kapatid, because Christ already knows them kung sino ang tatanggap. Because they were chosen to be saved from the very foundation of the world. Amen mga kapatid. Basahin din natin sa John chapter 15 verse 6. Sabi dito, you did not choose me, but I chose you. Hindi kayo pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Ang linaw-linaw ito. Very clear. Hindi tayo pumili sa Panginoon. Siya pumili sa atin. Sino ba ang choser? Sino ba ang tagapili? Ang Diyos. Tayo ay chosen lang. Very solid foundation mga kapatid. John chapter 6 verse 37. All the Father gives me will come to me. Oh, ayan ha. All the Father gives me will come to me. Sino ang pupunta kay Kristo? Yung binigay ng Ama. Kay Kristo. Mga kapatid, ikaw ba'y na kay Kristo ngayon? Pumunta ka ba kay Kristo? Binigay ka ng Ama kay Kristo. Kapatid, ikaw ay gift ng Ama kay Christ. Gift ka ng Ama kay Christ. At ikaw ay mahalagang gift ng Ama kay Kristo. At si Kristo ay pangangalagaan niya ang mahalagang gift na ibinigay sa Kanya. All the Father gives me will come to me. Kaya ka nakakapunta ngayon. Kaya ka nakalapit kay Kristo dahil binigay ka ng Ama sa Kanya. Kaya tayo nakatawag sa Kanya dahil binigay tayo ng Ama kay Kristo. Akala natin galing-galing natin Tayo, dahil ako ay nabuksan, ako ay sumabol ako, sumamba ako. No mga kapatid, hindi mo magagawa ito kung hindi ka binigay ng Ama kay Kristo. All the Father gives me will come to me. And the one who comes to me, I will certainly not cast out. Ikaw ba'y nasa Diyos na ngayon? Na kay Kristo ka na? Hindi ka niya pababayaan, kapatid. Hindi ka niya hayaang malaglag, kapatid. Hindi ka mababackslide, kapatid. Hindi mawawalang kaligtasan mo, kapatid. Ibinigay ka ng Ama kay Kristo upang pangalagaan niya. Hallelujah, mga kapatid. Napakalinaw nito, mga kapatid, na tayo ay pinili. You came to Christ because He chose you. Pinili ka at binigay ka ng Ama. Kaya tayo saved dahil pinili natin si Jesus? Hindi. Tayo ay nakapili kay Jesus dahil tayo ay pinili ng Ama. Gets niyo mga kapatid? Kaya tayo ay lumapit kay Jesus dahil tayo inilapit ng Ama. John chapter 6 verse 39. For I have come down from heaven not to do my will, but the will of Him who sent me. This is the will of Him who sent me. The will of God is this, that of all that He has given me, I lose none. Amen mga kapatid. But raise it up on the last day. The Father chose the bride, ibinigay kay Jesus to be with Him forever and ever. The Father draws this bride para lumapit kay Jesus. And si Jesus, pangangalagaan niya ang bride na ito. Kaya sa atin na pinili ng Panginoon, walang maiiwan, walang malalaglag. Pagka kayo ay nagpipili ng bigas sa bilao, pag ibinalik nyo na yung bigas, sabi nyo, magsasaing na, napilian na, may naiiwan sa bilao. Alam niyo mga kabataan ko anong bilao? Hindi nyo alam? Yun yung malapad na sawali. Doon nagpipili ang inyong mga magulang ng palay. Para pag isinaing, ay hindi kayo ngunguya ng palay. At ang ngunguya nyo ay kanin at buto-buto na maiitim, na bato. Na pag niya nyo tanggal ang tuklap ang ngipin, papapasta kay doktora. Dahil hindi napilian.
Pero pinipili yun, inaalis, at yung pinagpilian, ibinabalik at sinasay. Pero may naiiwan lagi doon. Doon sa mga singit-singit, may naiiwan. Pero sa atin, mga kapatid, walang isang butil, walang isang kaluluwang maiiwan. Nothing gets left behind. Kasi pinili ka ng Panginoon. Sabi ni Kristo, pangako, aalagaan ko. I will surely cherish what the Father has given me. At siguradong makukomplete yung purpose niya. Ibig sabihin ng no one gets left behind. Kung pinili ka from the very beginning of the world, till eternity, wala pang time Wala pang time ginamit, pinili ka na, until eternity na andun ka mananatili ka. Ibig sabihin, carried away ka na hanggang langit. Fulfilled and accomplished ang purpose ng Panginoon. John chapter 6 verse 44. No one come to me unless the Father who sent me draws him. Ang linaw, walang makakalapit sa akin unless yung Ama ko mismo ang naglapit sa Kanya. Anong pinagmamalaki natin? Na tayo lumapit kay Kristo kaya tayo naligtas. Hindi ka nakalapit sa Ama, sa kay Kristo, unless the Father has chosen you na ilapit ka sa Kanya. No man comes to me unless the Father who sent me draws him. Amen, mga kapatid. So, this is the will of the Father, that everyone who beholds the Son and believes in Him will have eternal life. And I myself will raise him on the last day. The bride will choose in eternity. The Father draws the bride comes, the Son receives, the Son keeps, the Son raises to eternal glory. Kaya nga, dinesign ni Lord yung kingdom from the very foundation of the world. Dinesign ni Lord, sinong magiging laman ng kingdom? Ikaw, kapatid, from the very foundation of the world. Na ikaw at ako ay maligtas. Kilala kasi tayo ni Kristo from the very foundation of the world, and He chose us. This is an incredible reality. Luke chapter 12 verse 32, ito pa. Sabi dito, do not be afraid, little flock, for your Father has chosen gladly to give you the kingdom. And again, the choice is always with God. Man don't choose God. God chooses man to make His own. Hallelujah. Praise His grace. Praise His grace, mga kapatid. Ligtas ka ngayon, mga kapatid. Hindi ikaw pumili sa Diyos. Alam mo lang ikaw pumili. Pinili ka pala ng Diyos nung pang-araw pa. Nung wala pang panahon, pinili ka na ng Panginoon. John chapter 15 verse 6. Napakaganda po ng statement na ito. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit. Kailan tayo pinili? From the very foundation of the world. We don't choose Him. He chose us. We did not decide for Christ. And sa totoo lang, we did not decide for Christ. He decided for us. Amen? Pinili ka ng Panginoon. Ito pa, sa Acts naman. Acts chapter 18 verse 10. When the apostle came to unang marinig nila, dadating pa lamang ang gospel. Ito sinabi, I have many people in that city. Ay wala pang gospel doon sa city na yan, pero sabi ng Panginoon, I have many people in that city. Yan. Lazada na naman yan. So mga kapatid, ito ang umpisa ng lahat ng blessing. That God chose us from the very foundation. His saving works begin with the doctrine of divine sovereign election before the very foundation of the world. Being predestined. Nakatakda kang maligtas. Ipinanganak ka, nakadakda kang maligtas. Ganon din sabi ni Pedro. Basahin natin ang sabi ni Pedro. 1 Peter. From Peter, the apostle of Jesus Christ, to those who reside as aliens, scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Itong lahat ng lugar pong ito, napuntahan namin. Yung Galatia, mount pala siya, bundok, pero hindi pa siya nahuhukay. Pero nandun na yung Galatia. Cappadocia, ito po, dito kami inabot ng yelo na kami ay na-stuck sa bus ng 18 oras. Dahil ang yelo po ay hanggang
lampas tao. So, hindi makaandar ang bus, maakit ang bus sa bundok, pero dumudulas, hindi na po kami umalis. Kami po 18 oras sa bus. At ang aming pong toilet, ay di yung mga bote ng aming ininuman. Buti na lang, walang solid. Puro liquid. So, narating po namin itong Cappadocia, Asia, and Bithynia. Ang sabi doon, from Peter, the Apostle of Jesus Christ, to those who reside as aliens scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, who are chosen. Ito na naman. Chosen. Sabi ni Peter, who are chosen according to the foreknowledge of God, the Father. Ibig sabihin ng foreknowledge, advanced knowledge, by the sanctifying work of the Spirit, to obey Jesus Christ and be sprinkled with His blood. Why has the Spirit sanctified them? Because they were chosen. Why is it that the blood of Christ was sprinkled for them? Because they were chosen. Bakit ka ngayon pinili? Grace of God. Wala ka namang ibang reason eh. Grace of God. Kaya po mga kapatid, therefore, sa verse 3, balikan ulit natin, therefore, pwede natin baguhin yung pagkakasunod sa verse 3. Therefore, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy and grace has caused us to be born again. As simple as that. Amin, palakpakan natin ang Panginoon. By His great mercy and grace sa atin, kaya tayo ngayon ay born again. Amen. Divine miracle ito. It has nothing to do with you. Ang Diyos ang nag-determine dito. So, if God the Father who has by His mercy caused us to be born again, kung wala kang contribution nung ikaw ay magkaroon ng physical birth, wala ka naman kinontribute para kay panganak physically. Therefore, obviously, wala ka rin kinontribute para ikaw ay panganak spiritually. Amen, mga kapatid. Simply by the mercy you are given an inheritance which is imperishable, undefiled, will not fade away, reserved in heaven for you, who are protected by the power of God through faith for a salvation ready to be revealed in the last day. You were chosen for God's glory. You were not chosen just for justification. Hindi ka lang pinili para masave. You are chosen for justification, sanctification, glorification. He chose you for His glory. The reason for His choosing is because He is God and He is a gracious God. Amen, mga kapatid. Kaya pag binalikan natin yung verse 4, alam natin na ano yung origin? Sovereignty of God. Sovereignty of His choosing. Anong purpose? For our holiness. Makikita natin. Itong verse 4. Verse 4, mga kapatid. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. Ano ang purpose niya? For us to be holy and blameless. Holy and blameless, banal at walang dungis, kapatid. Ikaw na bagong kalikasan, mga kapatid, banal at wala ka ng dungis sa kanyang mata, in His sight. Sa mundo, maaring, yan namang brother na yun pilyo pa rin. Yan namang brother na yun may fault pa rin. Yan namang brother na yan meron pa rin mga kasalanan. Yes, in the world's sight, we may be blameless. Pero sa mata ng Panginoon, we were already made holy and blameless in His sight. Amen, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Yun ang purpose niya. Sabi nga ng Romans chapter 8:28, for those He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. We are already conformed to the image of His Son. And to those He predestined, He also called. Yung pagtawag natin, irresistible calling ito, lahat ng tinawag, hindi makakatanggi. Those He called, He also justified. Pinawalang sala. Those He justified, He also glorified. End result, mga kapatid, everyone in heaven. End result. Nobody chosen o Paul sabi, kagaya na sabi ko, walang maiiwan. This purpose of His choosing will be accomplished. For it is already accomplished above the very foundation of the world. Anong motibo niya? Bakit ito ginawa? Verse 4, in love, He predestined us. Agape love. Of course, agape love. Unconditional love. Kaya mo sinasabing unconditional love, kasi nung pinili ka, wala pang pwedeng maging kondisyon. Simply by His grace. Agape love. He loved us. How is that? He loved us before we even existed. Minahal na niya ako, hindi pa kami pinapanganak. Paano niya ako namahal nang hindi pa kami pinapanganak? Paano niya mamahalin ang isang bagay na hindi pa nag-i-exist?
He loved us before we even existed. Kaya nga, ang masasabi mo lamang doon, I truly do not deserve this love eh. Grace talaga ito eh. Ito talagang essence of grace. Sabi sa John 4 verse 10, in this love, not that we love God, but that He loved us. Kaya ka nakapagmamahal sa Diyos ngayon, kasi kapatid, kaya bang mahalin ng Diyos kung hindi ka nananampalataya sa Diyos? Hindi. Kaya bang mahalin siya nang wala kang relasyon? Hindi. Kaya bang mahalin siya nang hindi ka anak? Hindi. Kaya bang mahalin siya nang hindi mo siya kilala? Hindi. Pero anong ginawa ng Panginoon? From the very beginning, minahal ka na niya. Pinili ka na niya upang makakilala sa Kanya, maging anak niya, magkaroon ng relasyon sa Kanya, sumampalataya sa Kanya. Kaya ngayon tayo ay nakakaawit ng I love you, Lord. Kaya ngayon tayo nakakataas at nakakapagpuri sa Lord. Because from the very beginning, pinili na niya tayo upang makakilala sa Kanya. He loved us before we can love Him. Now we love Him because He first loved us. Amen mga kapatid. Ngayon mga kapatid, ito po yung extravagant expression of God's love. Hindi lang niya tayo minahal para maligtas, tayo inadapt niya sa kanyang pamilya. Hindi lang tayo binigyan ng spiritual life, binigyan niya tayo ng legal righteousness. Ano ang reason bakit niya tayo inampon mga kapatid? Dahil simply, He loved us. Wala nang makatataas pa doon sa klase ng pagmamahal ng ama sa anak. Wala nang hihigit pa. Yung sa mag-asawa, pwedeng higitan, pwedeng magmain yan eh. Pagka laging nag-aaway, nawawala minsan ang pagmamahal eh. Pero yung ama at anak, wala nang makahihigit doon sa klase ng pagmamahal eh. Yun ang gusto ipakita sa atin ng Panginoon. Kung gaano niya tayo kamahal. Kaya nga, in-adapt niya tayo, pinili niya tayong i-adapt para sa kanyang mga anak, para maging anak niya. Pwede namang hindi. Dahil tayo naman anak ng demonyo. Pero pinili niya ikaw, anak ng demonyo, para kanya maging anak. At maisama sa kalangitan, at ma-experience niya ang biyaya ng Diyos Ama. Sabi nga doon sa 1 John chapter 3 verse 1, tingnan nyo ika, 1 John 3:1. Ayun. Wala. Kayo na lang. 1 John 3:1, ito sabi, see, what great love the Father has lavished on us, that we should be called the sons of God. Pinakikita dito, dakilang pagmamahal na ikaw ay matawag na kanyang anak. Hindi ka naman niya anak, pwede kami matawag, maampon bilang anak niya. That is a great love. Kaya ampon kapatid, pinili ka nang nag-ampon sa iyo ba, pagmamahal yan? Pwede ka namang sa kanya lumaki. Pwede ka namang sa kalsada o kaya kung sino mang itinapon ka ng magulang mo, isipin mo itinapon ka ng magulang, pero pinili ka, inampun ka, minahal ka niya, binigyan ka niya ng apelyido, binigyan ka niya ng pagkain, binigyan ka niya ng sustento, binigyan ka ng pangangalaga. Wala ng klaseng pagmamahal pang gato. Ano ba magagawa ng batang yun nung oras na inampun siya? Wala. Iyak nga siya ng iyak. Sa halip na matulog, yung umampun, ay iiyak at gigisingin pa. Pero inampun ka, that is because of love. Kaya nga sabi doon, sa 1 John chapter 3 verse 1, see what great love the Father has lavished on us, that He should call us His sons, the Son of God. So reviewin muna natin, nakita natin, sino nag-originate ng sovereign love, ng choice, ang Panginoon. Ano ang purpose? Eternal salvation and holiness. Ano ang motivation? Unconditional love. Ano ang resulta? Naging anak ka. So mga kapatid, hindi ka lang tinawag para maligtas, tinawag ka para maging anak. Amen? Amen. In the end, ano ang goal? Ayan, ang goal ay to the praise of His glorious grace. Kaya mapapapuri ka sa Panginoon. Yan ang goal niya, para purihin mo yung kanyang biyaya. His grace deserve praise. His grace deserve glory. Yan ang ultimate goal, praise of His glory. Ngayon, mga kapatid, itong doctrine of divine election ay na-establish natin. Nakita natin mga verse. Do you agree that we have been called by God? Do you agree that without any influence, God chose whom He served? May mga tanong naman dyan. Mga tanong. Ito na mga objection dyan. The objection to the doctrine of divine election. Dahil nga si Jesus at sinabi na ni Pablo ang tungkol sa atin, napakarami kahit sa mga believer ngayon ang may objection sa doktrina ng ito. Sabi nila, what about John 3:16? For God so loved the world that whosoever believe in Him
O yun lang mga nanampalataya sa Kanya, whosoever believe in Him. Yun lang ang maliligtas. So kaya ako niligtas because I believe in Him. Sabi, John 3:16, oo nga naman. Paano yung sinasabi na, I am knocking on your door. At kung sino magbubukas ng pinto, and I will dine with him. Ay nagnanak lang pala. Di tayo din pa rin ang may choice na buksan yung pinto. Kasi nagnanak lang pala eh. So marami talagang objection. Sabi nila, ito yan eh. Gumawa sila ng explanation. Gumawa si Jacobus Arminius, the Arminian view. Yan, sabi ko sa inyo, doktrina na eh. Pag doktrina na, meron na tayo mga ganyan-ganyan. Arminian view ng divine election sa predestination lang naman. We were chosen because we choose Jesus. Tama. We were predestined because all who choose Jesus are predestined to eternal salvation. Pinaikot. Sinabi niya, kaya ka naman pinili kasi nakita ng Diyos na ngayon pipiliin mo siya. Di kaya ka pinili. Ay di depende ito sa pagpili mo. Yan ang sabi ni Jacobus Arminius. Hindi ka, for knowledge lang ng Diyos yun eh. Alam niya yung pipiliin ka eh. Kaya ka from the very foundation of the world, nakita na niya yung yung magiging history ng mundo. So pinili niya yung mga pumili sa kanyang anak. Hindi vibe dun sa pinag-aralan na natin. Na unless the Father draws them, they will not come to Christ. Ha? Hindi ka mga kapatid. Para sinasabi doon na, you are now chosen because you have chosen Him. So ano yung nauna? Talaga. Para sinasabi, because I have chosen Him. Yun ang talaga nauna. Siya ay parang forward-looking lang. Nanood lang ng replay. Mali mga kapatid. Kaya yun ang mga objection dito. Hindi na rin pure grace yun. Dahil bakit? Hindi pure grace. Kasi may involvement ka. May input ka, may pagpili ka. Hindi yan talaga grace. Pumili ka, kaya kang inaligtas. Para sinasabi mo, ako nag-initiate kasi ng choice. So mga kapatid, semi-Pelagian din yun, semi-Pelagian view. So, ano ngayon mga kapatid ang sagot dyan? This could be farthest from the truth. Kasi, from Romans chapter 9, verse 11, ito sabi. Alam niyo ba yung Romans chapter 9? Ito yung pagpili kay Isaac at kay Esau. At ang Panginoon nagsabi na si Esau, yung the older of the brother, will serve the youngest. Si Isaac. Si Isaac ba o si Jacob? Si Jacob, yun ang sabi ko na nga, mali ako eh. Mali ang pagpili. Si Jacob, hindi si Isaac ang pinili. So, si Jacob ang pinili, kapatid ni Esau, that the elder will serve the youngest. At ang sabi sa verse 11, ganito, yet, basahin niyo mga kapatid, before the twins were born or had anything, good or bad, in order that God's purpose in election might stand, not by works, but by Him who calls. She was told, the older will serve the younger. In-stress yung katotohanan that they have done nothing yet. Wala pa silang nagagawa. At bakit lamang ito ginawa? It is to show that not by works. Hindi dahil sa gawa. Nakita lang siguro ni Lord na si Jacob ay sumunod. At si Esau ay pinagpalit yung kanyang mana. Kaya siguro pinili ng Diyos si Jacob. Hindi mga kapatid, not by works. In-stress dito, wala pang nagagawa. Pinili na. Pinili na si Jacob. He stressed the fact. Hindi sinabing because God saw in the future. Wala, hindi mo makikita sa Bible yon that God saw in the future kaya ginawa yon. No, it is because God has predestined the selection. Pinili kasi si Jacob, kaya nangyari yun, mga kapatid. Instead, we know na itong tinuturo. Bakit natin malalaman na ito din na tinuturo ni Pablo? Kasi ito rin ang tanong na ibinigay kay Pablo. Nung tinuro ito, ang madami sa tanong natin, ang Diyos ba ay unjust? Is God unjust? Bakit niya kayo sisisihin si Esau? Hindi naman niya pinili. Di dapat ganun din. Bakit niya sisisihin yung mga hindi ligtas? Hindi naman niya pala pinili.
Why did He not choose them all? Ba't hindi na lang piliin lahat? Ang Panginoon ba ay unjust for not choosing others and letting them go to hell? Unjust ba ang Panginoon na ikaw ay pinili, ang iba hindi pinili? Paano natin malalaman na yan din ang tanong? At ang tinuturo natin ay yan ang tinuro ni Pablo. Paano natin malalaman? Kasi si Pablo ay sumagot ng same question. Ito ang sagot ni Pablo sa Romans 9, verse 14. Ito, what then shall we say? Ano ang sasabihin natin? Is God unjust? Yan din, no? Tanyo, same na question. Same na question, same na line ng discussion. Unjust ba ang Diyos? Sabi ni Pablo, not at all. Kasi ang sagot doon, I'll have mercy. In whom I have mercy, and I will have compassion, and in whom I have compassion. Ako'y maaawa sa gusto kong kahabagan, at ako'y magbibigay ng awa doon sa gusto kong bigyan ng awa. Kapatid, kaya tayo naririto because tayo kinahabagan ng Diyos. Na tayo kinaawaan ng Diyos. At tayo pinili ng Diyos from the very beginning. He chose us to give us compassion and mercy from the very beginning. Parang unjust pa rin. Parang unjust pa rin. Unjust ba ang Diyos? Hindi makatuwid ang Diyos. Basahin natin sa Psalm 97 verse 2. Righteousness and justice are the foundation of His throne. Saan daw nakatatag ang throne ng Diyos? Sa justice, sa righteousness. Remember, kapatid, na ang lahat ay wicked. Walang matuwid. Na ang lahat ay mapapahamak. Walang ligtas. Example, halimbawa, dalawang tao, pareho silang bibitayin. Ano, pareho silang bibitayin. Pero yung mahabaging judge, yung huwes mahabagin, iniligtas niya yung isa sa pagkakabitay. Anong ginawa niya? Siya kasi nagbayad. Binayadan niya ang pagkakautang nung isang mabibitay. Naligtas sa pagkakabitay yung isa. Yung isa'y nabitay. Sasabi ba itong huwes na ito hindi ka just. Abay, naawa na nga ako dun sa isang mabibitay. Din mapapahamak din. Ibinigay ko na nga lahat. Iniligtas ko siya. Sasabi ba akong hindi just? Kung hindi ko na iligtas yung isa, I'm not just. You can say, I may be unfair, pero I'm still a just God. Kasi in-apply pa din ang parusa. Alam, tandaan natin mga kapatid, na lahat tayo pupunta sa dagat-dagatang apoy. Na lahat ng kaparusahan sa lahat ng tao ay kamatayan dahil lahat ay nagkasala. Pero unjust ba? Diyos kung namili siya na mayroong iligtas. Hindi ba dapat na yung mga naligtas ay magpasalamat at pagpuri na lamang sa Diyos? Tama ba mga kapatid? Hindi ba dapat ka magpasalamat dahil ikaw ay pinili? Dapat ikaw ay mapunta sa dagat-dagatang apoy, pero pinili ka at nagbayad ang Diyos para sa iyo upang ikaw ay maligtas. Sasabi mo bang unjust yun? He chose to intervene and to pay for the penalty of the one He loves. So, ibig mo sabihin, yung bang judge ay obligated? Bakit ba iniligtas ng judge yung bibitayin dalawa? Naawa siya kasi dun sa isa Mercy. So, kung naawa ka dun sa isa, obligated ba? Obligated ba? Mandatory ba na yung judge ay maawa din dun sa isa? Hindi. Out of His will. Out of His desire. Out of His grace. Kaya siya naawa dun sa isa. Out of His grace. Kaya, God is not unfair naman ni Lord. Ito, alam natin yung parable ng vineyard. Unfair ba si Lord? Kung yung lahat na nagtrabaho ay binigyan niya ng sweldo, unfair ba si Lord? Kung yung mas maunting tinrabaho, binigyan niya ng mas malaking sweldo, hindi siya unfair. Gracious yun. Habag yun. Yung tinawag na sa bandang huli na ang natrabaho lamang ay 1 oras, pero ang sweldong ibinigay ay kapares din lamang ng 8 oras na pinagtrabaho. Sasabihin ngayon ng 8 oras hindi ka fair. Paano ako magiging hindi fair? Ay itong pinag-usapan natin, 8 oras, itong sweldo mo. Wala ka nang pakialam doon sa binigyan ko ng sweldo na kapares na sa'yo kahit 2 oras o 1 oras nagtrabaho. Hindi yun, mga kapatid. He is righteous. Mga kapatid, halimbawa, meron akong adik, may mga adik, at kami nag-sponsor ng isang adik para sa i-rehab at ipagamot. Unfair ba kami kung hindi namin i-sponsor ang lahat? Hindi. That is because of my
grace and mercy. Unfair ba si Tuto Mandanas kung kayo lahat hindi naging scholar ng probinsya? Hindi. Because gracious yung heart niya na merong na-scholar sa inyo. At merong nabigay sa inyo ng free education. Pero siya ba ay unfair? Mandatory ba na lahat ay bigyan niya? Hindi. Kasi naman kung wala naman siya, ay talagang hindi naman kayo scholar. Tama mga kapatid? Pero ikaw ay na-scholar dahil ikaw ay by grace and mercy nung nagpa-scholar sa iyo. So hindi siya unfair. Ang Diyos ay hindi unfair. Ang Diyos ay hindi unjust. Ano ang justice? Justice call for our punishment. Yun ang tunay. Justice calls for our destruction. Anong hinihingi ng justisya? If God is just kung ang Diyos ay tatayuan lang niya, pagiging just niya, dapat ay kayo maparusahan. Yun ang tama. Talaga, ay justice Lord, dapat, ay demand justice. O sige, parusa. Yan ang justice. Pero grace, because of His grace, mapaparusahan ka na nga, siya ang naparusahan para sa iyo. And you were chosen from the very beginning. Kaya nga, yung justice is divine attribute of God. Kaya nga mga kapatid, this doctrine, doon sa makakaunawa nito, very important doctrine, for those who will understand, pasalamat sa Panginoon. Doon sa makakaunawa, ikaw kapatid, kaya ka narito dahil naintindihan mo, tinawag ka ng Panginoon, pasalamat sa Panginoon, papuri sa kabiyaya ng Panginoon. Pero doon sa hindi makakaunawa, very offensive naman itong teaching na ito. Very offensive. Bakit hindi? Lahat pala pinili. Eh, hindi nga eh. Ang justice nga eh, lahat ay mapaparusahan eh. Pero pinili ka para ikaw ay maligtas, kapatid. Salamat sa Panginoon. Palakpakan nga natin ang Panginoon. From the very foundation of the world. Psalm 115 verse 3, but our God is in heaven. He does whatever He pleases. Yung magagawa ka ba ron? Kung gano'n na sinabi. He does whatever He pleases. Buti na lang, ang Diyos natin, hindi tulad ng mga Diyos ng mga hentil sa Ephesus. Pinaglalaroan yung mga tao niya. Ay pagka nalibang, ay gustong bigyan ng sakit. Pagka nagalit, ay bigla na lang nagkakaroon ng parusa at karandahan. Ganun yung mga turo sa mga Diyos-Diyosan ng mga yun eh. Kaya lagi mong iaapis, lagi mong pagpanulubangin ng loob, kasi pagka nag-fail ka ng pagpapalubag ng loob, ay baka ikaw ay paglaruan. Buti na lang, ang Diyos natin, who does what He pleases, ang what is pleasant for Him is justice, and what is pleasant for Him is mercy and grace. Buti na lamang, yun ang gustong gawin ng ating Panginoon. Who does what He pleases. Meron ka bang magagawa kung ang Diyos mo does what He pleases to prevent what He wants to do? Wala. Kasi He does what He pleases eh. Pero buti na lamang, ang direksyon gustong gawin lagi ng Diyos natin mahabagin ay justisya, habag, at biyaya. Amen mga kapatid. Psalm 135 verse 6, whatever the Lord please, He does. Oh, napakalinaw niya mga kapatid. Eh, ito ngayon ang tanong, ay paano ang pananampalataya? What about faith? Di ba pinag-aralan na natin? Faith is a gift. Di ba pinag-aralan natin nung very exhausting preaching natin? Exhausted kayo kasi. Galing kasi kayo sa walang katapusang reunion at partihan eh. Iba ka, wala dito eh. Nandun pa sa kasalan. Kaya exhausting teaching yun. Exhausted tayong lahat. Dahil ang haba din ng preaching ko. Exhausted din ako. So, gusto nyo panoorin na what about faith? O paano? Di ba kaya ka nalitos dahil sa pananampalataya? Pero kapatid, bago ka naman nagkaroon ng pananampalataya, binigyan ka rin ng Panginoon ng pananampalataya. Ba't ka niya binigyan ng pananampalataya? From the very foundation of the world, pinili ka na niya. Dahil ligtas. Tingnan natin yung verse. Acts 13, verse 48. Mangangaral pa lang si Paul at si Barnabas. And when the Gentiles heard, nung narinig ng mga hentil, ito po yung regarding do sa gospel ng kaligtasan, they began rejoicing and glorifying the word of the Lord. Ngayon, tingnan nyo to. And as many as has been appointed to eternal life, believe. Sino ang nanampalataya? Yung appointed to eternal life. Hindi nanguna ang pananampalataya bago in-appoint. Kasi mga kapatid, kaya ka nanampalataya, appointed ka to eternal life. Kailan ka in-appoint? Nung nanampalataya ka? No.
from the very foundation of the world, before the world was created, that already know whom He are going to choose. At itong congregation na ito, God has chosen you to be saved, to be adopted as His son. That's why you all believe. Parapakan natin ito. Kaya nga, those who believe are only those who are appointed to eternal life. Why are so many Christian ay kontento na ang Diyos ay creator, ang Diyos ay sovereign, walang ano sa Kanya, walang makakapagbabago ng isip niya, siya ang nagbibigay ng lahat ng biyaya, siya ang naglikha ng creation, siya ang lumikha ng langit at lupa, pero nagagalit sa Diyos pagdating sa salvation. Hindi pwede yung teaching na yan, siya pala namili, hindi pwede yan. Pagdating doon, na-open. Pero sovereign daw ang Diyos. He is unjust. Sabi nila, the Creator owes nothing to the sinful creature. Bakit nga? Wala naman utang ang Diyos sa mga makasalanan tao eh. Graciously given niya eh. Kaya nga po mga kapatid, basahin niyo ito. Salvation is not a matter of justice or fairness. It is a matter of mercy and grace. Tama mga kapatid? Kaya nga, papaalala ko ulit, dapat maintindihan natin, He chose man so that they will accept Him. Hindi naman niya pinili itong taong to, pinili ko na hindi maligtas. Tatanggap na sana. Pero pinili kong hindi maligtas, hindi ganun eh. Doon sa mga hindi maliligtas, pinili niya kung sino tatanggap sa Kanya. Nakita niyo? Hindi yung meron na sanang pipili. Teka, hindi ko pinipili yan. Huwag ka maligtas. Hindi ganun eh. O pipili ko, ikaw ay sasadyain kong ilubog sa impyerno. Hindi. Papunta na yan ng impyerno. Pero pinili niya, yung mga naglalakad papunta ng impyerno, pinili niya upang maligtas. Tandaan natin mga kapatid, sa normal na kondisyon, mga kapatid, tayo patay, tayo rebellious, tayo lover of sin, tayo son of the devil, tayo rejecter of Jesus and what is good. Tayo ay doomed for destruction at yun ang naghihintay sa atin. But out of the mercy, kaya nga salvation is not a matter of justice and fairness. Para maging fair ang Diyos at para maging justice ang Diyos, kamatayan pero sa iyo. Pero ang kaligtasan is a matter of mercy and grace dahil nahabag sa iyo ang Diyos, dahil sa biyaya ng Diyos, pinili ka. And to bring you out of that very hopeless condition and to give you eternal life and to be His son and His daughter. Ang Panginoon ay nag-intervene. Sa iba, He remained to be passive. Sa atin, nag-intervene ng Diyos. Pero sa iba, He remained to be passive. Hindi siya yung active na talagang tinulak siya sa impyerno, mga ito. Hindi. Papunta na yan. He just chose to save us among those papunta na sa impyerno. Kasi no sinner is capable of choosing eh. Tama mga kapatid? Hindi mo kayang pumili kung bulag ka. Hindi mo kayang maglakad na sarili mong direksyon kung bulag ka. Hindi mo kayang pumili ng buhay. Hindi mo kayang pumili ng kaligtasan. We are dead in our trespasses, in our sin, and we are buried, we are blind, double blind, triple blind, blind na blind ka talaga. Ano sabi ng Romans chapter 9 verse 16? Sister, Romans 9:16. Tandaan mo ha, blind na blind ka. Pero sabi ng Romans 9 verse 15, I will have mercy in whom I have mercy. I will have compassion in whom I have compassion. I have mercy on the Lord. I have mercy on Korah. I choose to give compassion to Manu, to June, to Taweng, to Christy, to Steph. Kaya kayo narito because God chooses to have compassion on us. Sabi dito ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 1 verse 26, brothers and sisters, think of that you. Ito na lang. Verse 30, it is because of Him that you are in Christ. Napakalinaw nun eh. So that no one will boast. Ito, sa verse 28, God chose the lowly things of this world and the despised things, and the things that are not. Ikaw naman despise, ikaw naman walang beauty. To nullify the things that are, so that no one may boast before Him.
It is because of Him that you are in Christ, who has become for us wisdom from God. That's our righteousness, holiness, and redemption. It is because of Him that you are in Christ. It is because of God that I am in Christ. It is because of God that I am in Christ. Even of our faith is because of Christ. Our being in Christ is because of God. Sa mga kapatid, yung preaching ko po, mga kapatid, is not designed to answer this great mystery. Kasi kahit hanapin mo naman ang Bible wala ka naman makitang specific at very clear answer. Pero may mga verse po tayo na magpapakita ng ganito. Ito po sa akin. This mystery of God. Alam niyo ba mga kapatid, makikita natin na sabi doon sa Revelation that the Lamb was crucified on the cross before the foundation of the world. Pero kailan na-crucify si Jesus? 2,000 years ago. Pero sabi, the Lamb of God was crucified before the foundation of the world. Wala pang mundo, wala pang krus. Na-crucify na. At ang sabi, we were chosen, bago pa tayo panganak, from the very foundation of the world. At alam natin that in God's dimension, there is no time. Bakit? Sabi niya, in the earth, a day in the Lord is like 1,000 days in the world. Or 1,000 days in heaven is like a day in the world. Sabihin, hindi tayo sumusunod doon sa normal na sequence ng time na pagkakakilala natin. That is a mystery. Parang ganito yan. The script has been written before the play was even played. So ang nangyari, the script was written, ipin-lay out na lang sa mundong ito what is written on the script. Kumbaga yung mga artista, isinadula na lamang yung nakasulat na sa script. In this case, the word has been spoken from the very foundation of the world. At dahil nabigkas na ng Diyos yung salita niya, it is already done and finished from the very foundation of the world. At ngayon, isinasabuhay na lamang. Ipine-play out na lamang sa mundong ito yung already set into place by God. Idineklara na ng Diyos. Sinabi na ng Panginoon na si Kristo ay mapapako para sa kaligtasan ng kanyang mga pinili. Nangyari na lamang, nag-roll out na lamang yung play na ito sa mundong ito according to the time of this world. But God has already said it. It is finished. It will never be changed. It is already set by His word. It is done, deal, signed, and delivered. So, mga kapatid, you are chosen of God. From the very foundation of the world, it is set, signed, sealed, and delivered. It is already done. Ipine-play out mo na lamang ang buhay mo. So, ano gagawin natin ngayon? We'll just walk according to our calling. Yun ang sinasabi lagi ni Pablo. Walk na karapat-dapat sa calling sa iyo. You are chosen, you are saved from the very foundation. So walk, believe, and act na ikaw ay talagang chosen, na ikaw ay pinili, na ikaw ay saved, na ikaw ay may kaligtasan, na ikaw ay pupunta sa langit, na ikaw ay anak ng Diyos. Pinili ka niya from the very beginning of time. Amen mga kapatid. So anong gagawin natin? We give praise to God's grace. Yun ang objective ng verse na ito. To give praise to His grace. Yung papurihan mo at pasalamatan ang biyaya ng Diyos. Amen mga kapatid. Do you praise His grace? Amen. Kaya nga magpuri ka sa Panginoon dapagkat pinili ka ng Diyos. Wala kang pagmamalaki. Purihin mo ang kanyang pagmamahal sa iyo. Praise His grace. Praise His grace. Now, I'll make this a very real brief preaching. Yung election, mga kapatid, itong doctrine ng election, is pride crushing. Wasak talaga ang pride mo dito. Yung election is God exalting. Mapapataas talaga ang Diyos. Itataas mo. Election is joy producing. Mapuputos talaga ng kagalakan. Ito ang pag-asa ng mga, ng mga makasalanan. Ito din yung magpapalakas sa inyo pagdating mo sa problema ng buhay. Abi ako chosen Hindi ako mababayaan ng Diyos Ay, mababa ngayon ang sale ko. Mga kapatid, nadidepress ka sa mababang sale. Kapatid, nadidepress ka dahil yung anak mo may sakit. Kapatid, natatakot ka dahil ikaw ay senior citizen, ha?
Wala ka ng sweldo? Kapatid, natatakot ka dahil yung relasyon mo mag-asawa medyo gewang-gewang. Kapatid, bakit ka natatakot? From the very foundation of the world, God has set. God has seen the finish. And God made it a done deal, mga kapatid. Kaya nga, summary and application. Above all other things, we are grateful to God that He has saved us. And we agree. Agree ba kayo mga kapatid? Say amen if you agree. Na ang salvation natin ay work of God. Full work of God. Wala kaditing tayong influence dito. Nadagdag dito. Kaya nga He is worthy of all the praise. For He has provided for our salvation. It is a gift. Sabihin nyo, it is a gift. It has been given to us. It is all God's work. And all the glory belongs to Him. All the glory belongs to Him. Salvation is not the result of the will of man. Tanyo, ang kaligtasan ay hindi dahil sa gusto lang natin maligtas. It is not the result of merit of man. Hindi rito dahil upang mabigyan tayo ng papuri. Kagaya ng mga iba religion, na ang salvation is the result of their works. Lagi may papuri sa tao, kaya sila naligtas. It is not the result of some religious sacrifice on man's part. It's not a result of love of man. Not even the result of the love of man. It's not the result of good intention of man. It's not the result of the purpose of man. It is not to the praise of the glory of man. Every aspect of salvation is born out of the purpose and the will and the plan of God, that when it is accomplished, it may be solely and only to the praise of His grace and to the glory of God. God saved us in order that He might be glorified. Niligtas niya tayo para siya ay mabigyan ng papuri. Nagpupuri ba kayo sa Panginoon, mga kapatid? Kaya naman pag tayo nasa worship service, magpuri naman kayo sa Panginoon eh. Niligtas kayo ng Panginoon eh. Kaya dapat nagpupuri tayo sa Panginoon. Nababalik tayo ng pagsamba sa Kanya. Therefore, in all our salvation belongs to His credit. Every aspect of salvation. Alam niyo, pag pinag-aaralan ko ito, nangingilabot ako eh. Ay, ano ba pagmamalaki ko? Si James Alaba, pinili niya para maligtas. Aba, excuse me, ako inapitan mo ka. From the very foundation of the world. Even in our faith, it is not, yung faith, even our faith in Him is not the cause. Kaya tayo naligtas, it's just the means. Tandaan nyo, yung faith natin, hindi yung reason kaya tayo naligtas. It's just the means. Paraan lamang yun upang matanggap natin yung kaligtasan. Eh, iba kasi yung faith ang nagiging, alam nyo, kaya ako, yung faith na yung nagiging kaligtasan eh. Yung faith ay binigay sa Lord upang matanggap mo ang kaligtasan. 2 Thessalonians, chapter 2, verse 13. But we should always give thanks to God. Ito sabi niya, kaya nga dapat ka magpasalamat, kapatid. We should always thanks God. We should always thank God. Brethren, because God has chosen you from the beginning for salvation. We should always give thanks to God for you, brethren, because God has chosen you from the beginning of salvation. Hindi ka nagpapasalamat. We thank you, people, for your salvation kasi tumanggap kayo. We do not do that. We don't thank you, people. We thank you, people, kasi ikaw ay matalino eh. Pumili ka eh. Marunong ka. Ayos ang mata mo eh. Nakita mo ang kaligtasan eh. Faithful ka eh. No, sabi niya, we thank God because He has chosen you from the beginning of salvation. Nagpapasalamat ka sa Panginoon kasi pinili ka. Yun lang naman ang reason kaya ka nagpapasalamat. Kasi mga kapatid, 2 Timothy chapter 1 verse 9. Sabi doon, who has saved us? Ang Lord yun, siyempre. And called us with His holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace. Napakalino niyan, which was granted us in Christ Jesus from all eternity. He saved us
He called us not according to our works, but according to His purpose. His grace granted us in Christ for all eternity. Ito po talaga yung mga kapatid, ang iisipin mo eh. Kayo, isipin nyo, I am a Christian today because before the foundation of the world, before the foundation, wala pang nilikha, hanggang sa eternity, God chose to set His love. Sabihin niyo pangalan niyo. From the very foundation of the world, hanggang sa eternity, God chose to set His love on Jaime Gatdula Alaba and give him the faith to believe in the moment that God wanted him to believe. Kaya pwede natin sabihin, masasabi natin ay, I did not found a Savior, but my Savior found me. Amen, mga kapatid? I did not found a Savior, my Savior found me. Sabi nga sa Revelation, before the foundation of the world, timeless, eternal, unending, and permanent. Take away natin mga kapatid.